Binigyang halaga naman ng pamahalaan ang masigasig na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra money laundering at terrorism financing para matanggal ang Pilipinas sa gray list. May balitang pambansa si Zef Bosongan ng Radyo Pilipinas. Ito ang inilabas na Executive Order Number 33 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2023 para mapalakas ang hakbang ng Pilipinas laban sa money laundering at terrorist financing. Bukod dyan, tinutukan ng Pangulo ang mga direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makasunod sa mga hinihingi ng Financial Action Task Force. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang masigasig na mga hakbangin ni PBBM kontra money laundering at terrorism financing ay nagresulta sa pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list. Malaking tulong anya ito para makahikayat ng mas maraming banyagang mamumuhunan sa Pilipinas. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas, sinabi ni AMLAC Executive Director Matthew David na isa-isang inaksyonan ng pamahalaan ang mga strategic deficiency ng Pilipinas. Kabilang narito ang pagsasampa ng mga kaso ng terrorism financing at money laundering, pagpataw ng mga parusa sa mga unregistered and illegal remittance agents at pag-regulate ng husto sa mga casino junket. Bagamat wala sa action items ang iniutos na Pogo ban, malaking tulong nila ito para mapababa ang money laundering and human trafficking cases sa Pilipinas. Patuloy po na ginagawa ng PAOK na pagre-raid sa mga ating mga illegal pogos ay nakababa po ng money laundering risk. Alam naman po natin na ang mga illegal pogos ay ginagamit for money laundering, fraud and scams, human trafficking at iba-iba pa pang mga illegal activities. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng AMLAC na isulong ang pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act para makasunod sa FATF standards. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Zef Bosongan para sa Balitang Pambansa.